Sa isang bansang puno ng kwento ng tagumpay at kasakiman, apat na tao ang magtatagpo sa isang trahedya. Si Enzo Caballero, isang self-made technician entrepreneur at philanthropist. Lahat ay nasa kanya na. Si Carlina, ang kanyang magandang asawa, lumaki sa karangyaan, sanay sa atensyon. Si Daniel Caballero, ang nakababatang kapatid ni Enzo, tahimik ngunit mapagmasid. At si Nico Villanueva, isang batang financial advisor, matalino, ambisyoso, at handang isugal ang lahat kapalit ng kayamanan na hindi sa kanya. Pag-ibig, pagtataksil, kasakiman, at isang planong magmumukhang aksidente. Ngunit mauuwi sa pinakamalaking iskandalo ng kanilang buhay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Noong taong 2010, itinatag ni Enzo Caballero ang isang information technology company na nakatuon sa paggawa ng software para tulungan ang mga negosyo na maging mas maayos at mas mabilis ang kanilang operasyon. Sa simula, 5 empleyado lamang ang mayroon sila sa isang maliit na opisina na halos hindi kasya ang kanilang mga gamit. Ngunit sa tulong ng husay ng pamumuno ni Enzo at ng kanyang malinaw na pananaw sa hinaharap, mabilis na lumago ang kumpanya at unti-unting umabot ang kanilang serbisyo sa iba't ibang panig ng Asya. Pagsapit ng taong 2021, naging mas malawak ang kumpanya at dumami rin ang kanilang mga empleyado. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpatanyag kay Enzo bilang isang negosyante, dahil kilala rin siya bilang isang philanthropist. Malaking bahagi ng kita ng kanyang kumpanya ang inilalaan niya sa mga proyekto ng komunidad, partikular sa edukasyon, kalusugan. Nagpagawa siya ng eskwelahan sa malayong probinsya, bagay na nakatulong para magkaroon ng pagkakataon ng libo-libong bata na makapasok sa paaralang may dekalidad na edukasyon. Kaya naman, hindi lamang siya hinahangaan dahil sa kanyang tagumpay sa negosyo, kundi nakilala rin bilang isang tao na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Hindi lamang sa negosyo at sa kanyang mga donasyon nakikilala si Enzo, maging ang kanyang personalidad ay hinahangaan ng marami. Kilala siya sa kanyang pagiging professional, ngunit mapagkumbaba sa lahat ng oras. Madalas ay simple lamang suot nito tuwing may okasyon. Madalas ay nakaputing polo at simpleng relo lamang, bagay na nagbigay na impresyon ng pagiging madaling lapitan. Sa mga event na kanyang dinadaluhan, lalo na ang seminars at charity gatherings, hindi siya nahihiyang makisalamuha sa mga empleyado at maliliit na negosyante. Marami ang nagsasabi na si Enzo ay walang kaere-ere at mas interesado pa siyang makinig sa mga karanasan ng iba kaysa magpakitang gilas. Kapag tinatanong kung ano ang nagtutulak sa kanya, palagi niyang sinasabi na hindi pera ang kanyang pangunahing layunin. Ang pinakadahilan ng kanyang pagsusumikap ay ang kagustuhang gamitin ang teknolohiya upang baguhin ang buhay ng mga tao, lalo na ang mga kapuspalad sa lipunan. Nakasuporta naman sa kanya ang kanyang asawang si Carlina. Noong taong 2012, sa isang prestihosong tech conference na ginanap sa Makati, doon niya nakilala si Carlina Ramos. Noon ay 28 taong gulang si Carlina. Lumaki siya sa marangyang kapaligiran at nakapagtapos ng business administration sa ibang bansa. Pagbalik niya sa Pilipinas, agad siyang nakapasok sa consulting firms at nakilala dahil sa kanyang husay sa malaking proyekto. Hindi lamang matalino si Carlina, kilala rin siya sa kanyang tiwala sa sarili at natural na ganda. Kapag pumapasok siya sa isang event, agad siyang napapansin
Dahil sa kanyang presensyang may halong karisma at talino. Kaya naman nang una siyang makilala ni Enzo sa naturang conference, agad itong nahumaling sa kanya sa talino at pagiging elegante nito. Si Carlina naman ay namangha kay Enzo, hindi lamang dahil sa kanyang ambisyon, kundi pati na rin sa kanyang kumpiyansa at dedikasyon. Mula sa simpleng pagkakakilala, nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng email tungkol sa negosyo. Hindi nagtagal, lumalim ang kanilang komunikasyon. Mula sa mga meeting sa mga kilalang cafe sa Makati hanggang sa personal na mga kwentuhan. Pagkamat magkaiba ang kanilang pinagmulan, nakahanap sila ng koneksyon na bihirang matagpuan. Pagkalipas lamang ng isang taon, mula na magsimula ang kanilang relasyon, nagpasya sina Enzo at Carlina na magpakasal noong taong 2013. Ang kanilang kasal ay hindi lamang isang personal na selebrasyon, kundi isa ring ingranding okasyon na nagmixtulang social event ng taon. Idinaos ito sa isang 5-star hotel na puno ng mga piling bisita. Sa bawat litrato, hindi maikakaila ang kanilang saya, lalo na si Enzo na walang tigil sa panghiti habang kasama ang kanyang bagong asawa. Para kay Enzo, ito ay hindi lamang simula ng isang bagong yugto sa kanyang personal na buhay. Ang kasal din ay nagbigay sa kanya ng daan para mas mapalawak ang kanyang koneksyon, lalo na dahil sa impluwensya ng pamilya ni Carlina. Mula sa araw na iyon, mas lalong nakilala si Enzo, hindi lamang bilang matagumpay na negosyante, kundi bilang bahagi na rin ng mataas na antas ng lipunan. Samantala, si Carlina ay nagsimulang makitang katuwang niya sa mga business events at charity activities. Pero pagsapit ng taong 2016, nagsimulang magbago ang dating ng perpektong pagsasama nina Enzo at Carlina. Habang patuloy na lumalaki ang kumpanya at mas lumalawak ang operasyon nito sa ibang bansa, naging abala si Enzo sa sunod-sunod na biyahe, mahabang meeting at walang tigil na trabaho. Unti-unti siyang naging asawang bihirang makita ni Carlina at sa bawat pag-uwi niya, madalas ay pagod. At madalas kahit naroon sa bahay, ang kanyang isip ay nasa trabaho pa rin. Para kay Carlina na nasanay sa atensyon at kalinga, nagsimulang pumasok ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang mga gabi na dati ay ginugugol nilang magkasama ay napalitan ng katahimikan at ang kanilang pag-uusap ay naging mas madalang at madalas ay nauuwi pa sa pagtatalo. Kadalasan, ang pinagmumulan ng alitan ay ang kanilang magkaibang pananaw sa pera. Si Enzo ay natuon sa pangmatagalang investment upang masiguro ang katatagan ng kanilang kayamanan. Habang si Carlina naman ay mas gustong i-enjoy kaagad ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Madalas niyang ipaliwanag na ang pananatili ng koneksyon sa mataas na antas ng lipunan ay may kaakibat na gastos mula sa mamahaling shopping hanggang sa mga biyahe abroad. Sa kabila nito, nanatiling nakatuon si Enzo sa kanyang kumpanya at sa mga proyektong panlipunan. Bagay na lalo pang nagpahina sa kanilang ugnayan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal, kundi emosyonal na rin. Maraming gabi ang lumipas na si Carlina ay nag-iisa. Noong taong 2018, sa gitna ng mga charity gala at fundraising events na madalas nilang dinadaluhan, nakilala ni Carlina si Nico Villanueva, isang batang financial advisor na mabilis umangat sa kanyang larangan. Matangkad, gwapo, at mahusay makisama. Agad na nakatawag ng pansin si Nico kay Carlina. Sa mga pagtitipon, madalas ay nagbibigay siya ng mga talumpati tungkol sa mga financial literacy at investment strategies. Bagay na lalong nagpahanga kay Carlina na matagal nang naghahanap ng taong nagbibigay pansin sa kanya. Sa simula, profesional lamang ang kanilang ugnayan. Nagbibigay si Nico ng payo tungkol sa paghawak ng mga pondo para sa mga proyekto ni Carlina. Ngunit dahil sa kanyang pagiging magalang at masinsinan sa pakikipag-usap, unti-unting nahulog ang loob ni Carlina. Ang atensyon at papuri na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Enzo ay biglang bumalik sa pamamagitan ng bawat salita at kilos ni Nico.
Hindi nagtagal, lumalim ang kanilang koneksyon. Mula sa mga casual na meeting sa opisina at hotel lobbies, nauwi ito sa mga pribadong dinner sa mga mamahaling restaurant. Sa bawat pagkikita, mas lalo silang nagiging malapit at kalaunan, tuluyan ng lumampas sa linya ng kanilang relasyon. Bukod sa pagiging tagapayo sa pera, naging tagapaghatid din siya ng emosyonal na atensyon ni Nico. Siya ang nakinig sa mga reklamo ni Carlina. Siya rin ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang halaga bilang babae. Unti-unti, naging lihim na kasintahan si Nico at nagsimula silang magtulungan hindi lamang sa pag-ibig kundi pati na rin sa paghawak ng yaman ng pamilyang kabalyero. Habang mas lalong lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimulang magplano si Nico kung paano matutulungan si Carlina na magkaroon ng higit pang kontrol sa kayamanan ng asawa. Habang patuloy ang kanilang pagtatagpo, nagsimula rin lumalim ang impluwensya ni Nico kay Carlina. Unti-unting natutunan ni Carlina ang mga paraan kung paano maglipat ng pondo nang hindi agad napapansin. Sa opisina, maliit lamang ang halaga na naililipat niya mula sa kanyang joint account. Ipinaliwanag niya ito kay Enzo bilang gastusin para sa mga networking events o kaya'y charity commitments na kailangan para mapanatili ang kanilang reputasyon sa pamilya. Sa lipunan. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang halaga ng perang nawawala. Mula sa simpleng luxury shopping, nauwi ito sa pagbili ng mga mamahaling alahas, branded bags, at biyahe abroad na madalas ay mag-isa o minsan kasama si Nico. Dahil bihirang umuwi si Enzo at palaging abala sa negosyo, naging madali kay Carlina na isagawa ang kanyang plano. Ngunit kahit hindi madalas nakikita ang mga resibo o bank records, hindi basta-basta si Enzo pagdating sa pera. Mapagmatsyag siya at sanay sa mga numero. Kaya nagsimula niyang mapansin ang kakaibang galaw ng kanilang account. Ang mga pagbabagong ito na para kay Carlina ay simpleng enjoyment lamang ng kanilang yaman ay nagsilbing mitsa para magsimula ng mas maraming malalim na hinala si Enzo. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, nagsimula siyang maglaan ng oras para bantayan ang paggalaw ng pera ng kanilang joint account. Sa bawat resibo at withdrawal slip na nakikita niya, mas lalo siyang nagdududa. Lalong tumindi ang kanyang hinala nang mapansin na ilang gastusin ay hindi lamang sobra, kundi tila planadong tinatago sa kanya. Hindi na nakatiis si Enzo. Alam niyang hindi na siya pwedeng umasa lamang sa sarili niyang obserbasyon. Kaya kinuha niya ang serbisyo ng isang private investigator na nagngangalang si Eduardo. Kilala siya sa pagkuha ng matibay na ebidensya nang hindi madaling nahahalata. Sa loob lamang na ilang linggo, nagsimula ng sundan ni Eduardo si Carlina mula sa mga gala events hanggang sa mga pribadong pagkikita. Maingat niyang binabandayan ang bawat galaw nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang mga ugnayan ni Carlina at ni Nico ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Dito nagsimulang mabuo ang mas malinaw na larawan ng pagtataksil na matagal nang pinaghihinalaan ni Enzo. Nakunan niya ng litrato ang dalawa na magkasamang lumabas mula sa isang mamahaling restaurant. Magkahawak kamay at halatang hindi na alintana kung may makakita. Ngunit hindi lamang mga litrato ang kanyang nakalap. Sa masusing pagsisiyasat, nadiskubre ni Eduardo ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon pinansyal na ginagawa ni Carlina sa tulong ni Nico. May mga perang inililipat sa mga account sa labas ng bansa, partikular sa bangko sa Hong Kong at Singapore. Bukod sa dokumento ng mga transaksyon, nakakuha rin si Eduardo ng video mula sa CCTV ng isang luxury hotel. Dito, makikitang magkasama sina Carlina at Nico na pumasok sa parehong suite at lumabas kinabukasan. Ang ebidensyang ito ang lalong nagpatibay ng kanyang ulat nang maipon na ang lahat ng datos. Inilagay ni Eduardo ang mga larawan, video at mga financial records sa isang makapal na folder. Isang gabi, ibinigay niya ito kay Enzo. Habang binubuklat ni Enzo ang bawat pahina, unti-unti siyang nilamon ng sakit at galit.
Ang babaeng minsan niyang itinuring na ideal na asawa ay may matagal nang itinatagong pagtataksil. Hindi lamang damdamin ang pinaglaruan, kundi pati ang yaman at ang pangalan ng buong buhay niyang pinaghirapan. Pagsapit ng unang bahagi ng 2019, matapos makuha ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil, nagdesisyon na si Enzo na wakasan ang kanilang pagsasama. Tahimik niyang inihanda ang mga legal na hakbang upang protektahan ang kanyang ari-arian at tuluyang makalaya kay Carlina. Sa kanyang mga lihim na tala, isinulat niya ang kanyang plano ng pagsampa ng annulment at isama bilang ebidensya sa mga kahinahinalang transaksyon, pati na ang pakikipagrelasyon ni Carlina kay Nico. Hindi pa man niya opisyal na inihahayag ang balitang ito. Umabot na kay Carlina ang mga bulong tungkol sa plano ng asawa. Si Carlina, sa matinding takot, alam niyang higit kanino man, si Enzo ay may kakayahan at impluwensya para mailabas sa korte ang lahat ng kanyang lihim. Kapag nangyari yon, mawawala sa kanya hindi lamang ang kontrol ng yaman, kundi pati na rin ang kanyang sosyal na imahe bilang isang respetadong asawa sa matagumpay na negosyante. Sa bawat araw na lumipas, hindi siya mapakali. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, patuloy siyang nagpapakita ng pagiging maayos at elegante. Ngunit sa likod nito, punong-puno siya ng pangamba. Ang mga gabi sa bahay nila ay naging mas malamig, puno ng katahimikan at lihim na pag-aalala na baka isang araw ay mabunyag ang lahat. Sa desperasyon at kasakiman, isang masamang plano ang naisip ni Carlina at Nico. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtatago ng kanilang relasyon o sa lihim ng paglipat ng pera. Ito na ay tungkol sa buhay at kamatayan. Sa kanilang mga lihim na pagpupulong, binuo nila ang plano. Kailangang magmukhang aksidente ang lahat. Ipinaliwanag ni Nico na mas maganda kung sa mismong bahay nila ni Enzo magaganap ang lahat. Isang lugar na kabisado ni Carlina at hindi agad mabibigyan ng hinala ng mga otoridad. Dito tiniyak niyang mas madaling maikubli ang mga anumang ebidensya. Ang idea ay simple, ngunit mapanganib. Kailangang gawing kapanipanawala na nadula si Enzo at nahulog sa hagdan matapos uminom ng sobra. Si Carlina, gamit ang kanyang imahe bilang isang mapagmahal na asawa, ang siyang magsisilbing saksi upang suportahan ang kwento ng aksidente. Upang maisakatuparan ito, nagbigay si Nico ng mga tagubilin. Sinabi niyang kailangan gumawa si Carlina ng maliit na pagbabago sa bahay na hindi madaling mapansin, na maaaring maging sanhi ng pagkadulas. Sinabi niya rin na i-disable lahat ng CCTV sa kanilang bahay 1 linggo bago ang aksidente, na hindi nalalaman ni Enzo. Ang bawat galaw ay planado, ang bawat detalye pinag-iisipan hanggang sa dumating ang araw ng pagsasakatuparan ng mga ito. Sa araw na iyon, dumalo si Enzo sa isang engrandeng corporate party sa isang 5-star hotel. Bilang isang pangunahing personalidad sa industriya, hindi siya nawalan ng kausap, mga business partners, investors, at iba pang nagnanais makipag-ugnayan sa kanya. Sunod-sunod ang alok ng alak mula sa mamahaling wine hanggang sa cocktails. At tulad ng nakagawian, ganito ang mga pagtitipon, hindi siya tumanggi. Pasado 2:00 ng madaling araw nang umalis si Enzo sa party. Hata ang kanyang kalasingan, namumungay ang mga mata, mabigat ang hakbang, at bahagyang pasuray-suray nang sumakay siya sa kanyang sasakyan. Sa CCTV ng kanilang subdivision, makikitang bumaba siya ng kotse. Halos hindi makontrol ang kanyang balanse habang naglalakad papasok sa kanilang mansyon. Sa loob ng bahay, handa na si Carlina. Pinuksan niya ang pinto at sinulubong ang kanyang asawa na kunwari ay nag-aalala sa kalagayan nito. Inakay niya si Enzo papasok. Nagkunwaring inaalalayan at itinuturo ang daan patungo sa kanilang kwarto. Ngunit ang lahat ng kilos niya ay bahagi ng planong matagal nang pinaghandaan. Bago pa man siya makalapit sa itaas, nagsimula na si Carlina ng isang mababaw na pagtatalo. Mga tanong at salita na lalong nagpalito sa isip ng lasing na si Enzo. At sa isang iglap, habang wala sa sarili at walang balanse ang kanyang asawa, itinulak ni Carlina si Enzo pababa sa hagdan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa buong mansyon nang bumagsak ang katawan ni Enzo sa marmol na sahig.
nang bumagsak ang katawan ni Enzo sa marmol na sahig. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa matigas na baitang. At ilang segundo lamang, tuluyan na siyang nawala ng buhay. Tahimik na bumaba si Carlina. Sinisilip ang walang malay na katawan ng kanyang asawa. At nang masiguradong wala na itong hininga, mabilis niyang inayos ang paligid. Inayos niya ang isang basahan upang magmukhang natural ito ang dahilan ng pagkadulas ni Enzo. Inilapag niya ang cellphone at susi ni Enzo sa tabi ng kanyang katawan upang maging mas kapanipaniwala ang kwento ng aksidente. Eksaktong 2:30, tumawag si Carlina sa emergency hotline sa malamig at kalmadong boses. Sinabi niyang nadulas at nahulog ang kanyang asawa habang lasing. Makalipas ang ilang minuto matapos ang tawag, tumating ang ambulansya. Sinalubong ni Carlina. Nahalatang pagod at kunwaring lutang sa matinding pagkabigla. Pinakita niya agad ang katawan ni Enzo na nakahandusay sa sahig, tuguan ang ulo at wala ng malay. Sa harap ng mga paramedic, mariin niyang inulit ang kanyang kwentong nadulas lamang ang kanyang asawa dahil sa kalisingan at nahulog sa hagdan nang dumating ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Patuloy na kalmado si Carlina, maingat niyang sinagot ang lahat ng tanong, sapat para magmukhang totoo ang kanyang salaysay. Ipinakita rin ng mga otoridad ang resulta ng test ni Enzo, kung saan lumabas na mas mataas ang antas ng alak sa kanyang dugo, na lalong nagpatibay na ito'y aksidente lamang. Kinunan ng litrato ang lugar, kinuha ang ilang pahayag at matapos ang maikling inspeksyon, walang nakitang palatandaan ng away o anumang kakaibang ebidensya sa paligid. Wala rin silang nakita sa mga records ng CCTV dahil nga hindi na ito gumagana ilang araw na ang nakakalipas bago pa ang aksidente. Ang lahat ay tumugma sa kwento ni Carlina, isang lasing na asawa na nadulas at nahulog sa sariling bahay. Sa mga sumunod na araw, mabilis na isinara ang kaso bilang aksidenteng pagkahulog. Habang ang pamilya at mga kaibigan ni Enzo ay nagdadalambahati sa kanyang biglaang pagpanaw. Si Carlina naman ay may ingat na ipinakita ang kanyang imahe bilang namatayan na asawang malungkot, ngunit matatag. Nagpatuloy na nagtataguyod ng dignidad ng kanilang pangalan. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig at maamong mukha, naroon ang lihim ng kasiguraduhan ng kanyang mga plano at tagumpay. Sa mga linggong sumunod sa pagkamatay ni Enzo, mabilis na kumilos si Carlina upang makuha ang lahat ng iniwang yaman at ari-arian ng kanyang asawa bilang legal na asawa at pangunahing tagapagmana. Agad niyang inako ang pamumuno sa naiwan nitong kumpanya. Mabilis niyang inorganisa ang pamunuan. Pinalitan ng ilang matagal ng tauhan ni Enzo ng mga taong malapit sa kanya at tiniyak na hawak niya ang lahat ng kontrol sa kumpanya. Sa mga opisyal na pahayag, ipinakita ni Carlina na tila siya ay isang matatag na biyuda na handang ipagpatuloy ang pamana ni Enzo. Nagbigay siya ng mga talumpati sa mga shareholders meeting at naglabas ng mga planong umano'y magpapatuloy sa mga proyekto ng kanyang asawa. Ngunit sa likod nito, malinaw ang kanyang pangunahing layunin ay ang tuluyang makuha at mapakinabangan ang lahat ng kayamanang iniwan sa kanya. Ngunit ang kanyang mabilis at agresibong pagkilos ay hindi nakalampas sa mata ng pamilya ni Enzo, lalo na ng kanyang nakababatang kapatid na si Daniel Caballero. Kilala si Daniel bilang isang tahimik ngunit papagmasit na tao na matagal nang malapit sa kanyang kuya. Para sa kanya, tila imposible na basta lamang nadulas si Enzo at mahulog sa hagdan, lalo na at kilala niya ang kanyang kapatid bilang maingat kahit palasing. Habang nagluluksa, hindi matanggal sa isip ni Daniel ang mga katanungan. Bakit ganun kabilis umaksyon si Carlina? Bakit tila wala siyang bakas ng tunay na dalampahati? At bakit masinunan nito ang pamamahala sa kumpanya kaysa sa pag-aasikaso sa libing ng kanyang asawa? Sa mga katanungan ito, nagsimulang umusbong ang matinding hinala ni Daniel. Baka ang pagkamatay ng kanyang kuya ay hindi aksidente, kundi isang krimen na maingat na tinakpan. Habang inaayos ni Daniel ang opisina ng kanyang yumaong kuya, napansin niya ang isang maliit na leather-bound notebook na nakatago sa isang drawer ng mesa. Agad niyang nakilala iyon bilang isang diary na madalas sulatan ni Enzo ng kanyang mga personal na plano at iniisip. Sa pagbukas niya ng mga pahina,
Unti-unti niyang nabasa ang huling tala ng kanyang kuya. Mga salitang nagpatibay sa kanyang hinala. Sa mga nakasulat, malinaw na inilalarawan ni Enzo ang kanyang pagkadismaya kay Carlina. Ilang beses niyang binanggit ang kanyang balak na makipaghiwalay dahil natuklasan niya ang mga kakaibang transaksyon mula sa kanilang joint account. May mga tala rin tungkol sa isang lalaking Nico Villanueva na ayon kay Enzo ay kalaguyo ni Carlina. Masakit para kay Daniel na basahin ang bawat linya. Ngunit doon niya nakumpirma ang totoo ang kanyang kutob. Hindi simpleng aksidente ang nangyari. Nakasaad pa sa isa sa mga huling pahina ang plano ni Enzo na kausapin ang kanyang abogado at magsampa ng annulment upang protektahan ang kanyang mga ari-arian at pangalan. Habang hawak ang diary, ramdam ni Daniel ang bigat ng katotohanang itinago sa kanya. Ang aklat na iyon ay hindi lamang tala ng mga plano, kundi isa ring testamento ng pagkakanulo na dinanas ng kanyang kuya bago bawian ang buhay. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong-tanong si Daniel sa mga taong dating nagtatrabaho sa bahay ng kanyang kuya. Isa sa mga nakapanayam niya ay isang kasambahay na matagal na ring naninilbihan sa pamilya. Ngunit umalis ilang linggong matapos ang pagkamatay ni Enzo. Sa kanilang pag-uusap, lumabas ang isang mahalagang impormasyon. Ang sinabi sa kanya ng kasambahay, aniya, noong gabi na aksidente, bigla silang pinauwi lahat ni Carlina ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ipinagpaalam nito na nais niyang magkaroon ng pribadong oras upang salubungin si Enzo mula sa corporate party. Para sa katulong, kakaiba ito dahil madalas ay gusto ni Carlina na laging may tauhan na nakabantay sa bahay nila kahit 10 oras ng gabi. Dagdag pa niya, napansin din niyang tila balisa si Carlina noong araw na iyon. Ilang beses ito nagpalipat-lipat ng gamit at paulit-ulit na nagpacheck ng mga hagdan, bagay na noon ay hindi naman ito ginagawa. Ang impormasyong ito na ipinali sa diary ni Enzo ay nagbigay kay Daniel ng malinaw na dahilan upang paniwalaan na hindi simpleng aksidente ang nangyari. Dahil sa diary ni Enzo Caballero at sa testimonya ng kapitbahay, agad na humiling si Daniel sa mga otoridad ng muling buksan ng kaso. Sa kanyang pakiusap, malinaw niyang ipinunto na may sapat na ebidensya upang maghinalang hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang kuya. Pumayag ang pulisya at nagsimula ang panibagong investigasyon, kasabay ng muling pagsusuri sa ebidensya. Sinimulan ng mga otoridad ang masusing pagbubusisi sa mga pinansyal na aktibidad ni Carlina. Sa tulong ng mga dokumento nakuha mula sa mga bangko at investment firms, nadiskubre nila ang sunod-sunod na malaking transaksyon na hindi may paliwanag. Habang sinusuri ang trail ng pera, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Nico Villanueva, ang di umano'y financial advisor ni Carlina. Ayon sa record, siya ang nag-aasikaso ng mga papeles para sa pagbubukas ng mga offshore accounts at tumutulong sa paglipat ng milyon-milyong piso mula sa pinagsamang account ni Carlina at Enzo. Lalo pang nagduda ang mga investigador nang matuklasan na si Nico ay matagal nang under watchlist dahil sa mga kasong may kaugnayan sa financial fraud at tax evasion. Ang kanyang biglaang pagyaman at marangyang pamumuhay ay may connection pala sa mga illegal na aktibidad. Dahil dito, pinalakas ng pulisya ang kanilang operasyon. Isinailalim sa surveillance si Nico at sinubaybayan ang kanyang mga kilos. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong tumibay ang koneksyon sa pagitan niya at ni Carlina. Hindi lamang bilang magkasosyo sa pinansyal, kundi bilang mga magkasabwat sa isang mas mabigat na krimen. Hindi nagtagal na aresto ng mga pulis si Nico. Sa simula, mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkamatay ni Enzo. Ngunit na ipakita sa kanya ng mga investigador ang malinaw na ebidensya, mga bank records, communication sa email at iba pa. Matapos ang ilang oras ng matinding interogasyon, pumigay si Nico. Inamin niyang siya ang tumulong kay Carlina sa pagplano ng pagpatay. Ikikwento niya na kung paano nila pinag-aralan ang bawat detalye. Ang kanyang pag-amin ang nagsilbing pinakamahalagang susi upang tuluyang makapagpalabas ng arrest warrant laban kay Carlina. Sa mismong bahay ng mga Caballero, sinalubong siya ng mga pulis
upang arestuhin. Sa istasyon ng pulisya, mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Aniya, siya ay isang biktima ng kasinungalingan at paninirang puri. Ngunit habang ipinapakita ng mga investigador ang sunod-sunod na ebidensya hanggang sa mismong testimonya ni Nico, unti-unting nawala ng bigat ang kanyang mga paliwanag. Ang paglilitis sa kaso ay nagsilbing intemplado ng katotohanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw ang kasalanang pilit itinatanggi ni Carlina. Sa loob ng unti-unting nilatag na prosekusyon, ang mga ebidensya nagpapatibay sa kaso laban kay Carlina at Nico. Kasunod nito, ipinesenta ng prosekusyon ang mga text message na nakuha mula sa cellphone ni Carlina at Nico. Tinawag din ng prosekusyon ang ilang saksi. Isa na rito si Daniel na naglahad ng mga sulat ng diary ng kanyang kuya, kung saan binanggit nito ang balak na pakikipaghiwalay at ang kanyang mga hinala sa mga transaksyon ni Carlina. Ang kombinasyon ng mga ebidensyang pinansyal, mga mensaheng nagpapakita ng sabuatan at mga testimonya ng saksi ay unti-unting bumuo sa isang matibay na larawan sa harap ng hukuman. Ang pagkamatay ni Enzo ay bunga ng kasakiman at pagtataksil, hindi na aksidente. Hindi nagtagal dumating ang araw ng pagbibigay ng hatol. Diniklara si Carlina na guilty sa kasong first degree murder, pati na rin sa financial fraud at conspiracy to embezzle property. Ang kanyang malamig na plano laban sa sariling asawa ay nagdala sa kanya ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo ng walang parol. Samantala, si Nico na nakipagtulungan sa mga investigador at umamin sa kanyang papel sa sabuatan ay hinatulang makulong ng 25 taon. Bagamat mas magaan kaysa kay Carlina, sapat ito upang tuluyan niyang mapagnilayan ang pagiging kasangkapan ng isang malagim na krimen. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag ang pamilya ni Enzo, lalo na si Daniel, na mula pa noong simula ay lumaban para sa hustisya ng kanyang kuya. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala na gaano man kalalim ang sikreto, lilitaw at lilitaw ang katotohanan, at gaano man karami ang yaman, hindi ito kailanman magiging sapat upang takasan ang hustisya.